Sige, panoorin muna natin bago tayo magkomento. Ito po. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Si Vice President Sara Duterte na mismo nang kumpirma na isa ang bansang Australia sa kinonsidera ng legal team ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Paglilinaw ng bise, hindi ito ang kanyang pakay sa kanyang pagbisita sa Australia kamakailan. Gayunman, sinubukan daw niya makipag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong. But unfortunately, she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future. You talk to the government of Australia. Come together. Sit down. Come up with a position paper. Bring his case to the local Australian media. Bring his case to the global community through your social media accounts. Yes! That is what we need to do. So, eto. Kasinungalingan nito ni Inday. Ang sapit niya, personal travel niya daw yan. Well, although alam naman natin lahat kung ano yan, di ba? So, ngayon, during that rally, lumabas sa mismong bibig niya. Di ba? At nagmamakaawa siya na sumulat daw sa Australian government para nga dun sa interim release ng kanyang tatay na pinapakaiusap niya na tanggapin. Gawa daw ng sulat, mga kaedyusan. Ikaw namin sabi, ang daming problema ng Pilipinas, yung mga naipit sa Middle East, pero nandyan ka. Eto, Inday, ipapaalala ko sa'yo, bakit tinanggihan niya ng Australian government. Kung maaalala po natin, noong meron pong isang missionary na Australian, babae ito nagkaroon po ng riot sa kulungan. At yung pong missionary na yon na Australian is ginahasa at pinatay. Okay? So, yun po ang story ng isang Australian na missionary na ginahasa at pinatay sa loob ng kulungan nung nagkaroon ng riot. Ngayon, nabalitaan ni Digo nga yung nangyari sa Australia na ito. Nung nakita niya po yung biktima, nakita niya daw nakita maganda. Ano unang sinabi ni Digo? Nagmura siya. Tapos ang sabi niya, dapat mayor muna daw ang nauna. Tama bang biro yun? Sabi mong biro, tama bang biro yun? Kung sa anak mo nangyari yun, bibiruin ka ng mayor na ganun, tama ba? Hindi, di ba? Pangalawa, yung isang missionary na Australian din na pinadeport ni Digong na nakikiusap dahil nga tumutulong po siya doon sa mga rural area, sa mga bata. Ano ginawa niya? Hindi niya pinakinggan, dineport niya. Itong missionary na ito is walang ilang dekada na tumutulong sa mga kababayan natin, sa mga liblib na lugar. Ano ginawa niya? Pinadeport niya. So ngayon nakikiusap kayo na tanggapin ng Australian government. So yun, so sa tingin niyo tatanggapin si Digong after nung mga ginawa niya na yon sa dalawang Australian? Eto pa, kung napapansin niyo yung ni Sarah dyan na speech niya, yung stage niya, gumawa sila ng stage na gadangkal ang taas, gadangkal. Tapos, mag-iinarte siya, na magdadadrama siya, na hindi siya maarte, tutungtong siya sa upuan. Lagi ganyan yung style niya, hindi maarte, tumutungtong sa upuan. Kung gumawa ka pa ng stage, tapos gadangkal ang laki, tapos aakit ka sa upan, ba't di kayo gumawa? May mga utak kayo, ba't di kayo gumawa ng stage na mataas? Pang travel nga, meron kayo, di ba? Pang travel, mayroon kayo. Pang upa dyan, permit, meron kayong pera. Pang paggawa ng stage, wala. Eto pa sabi niya, kasama niya pala ang OVP staff niya. OVP staff kasama po ni Inday. Diyan sa personal, sabi niya personal yan di ba? Dala-dala niya po yung OVP staff niya dyan sa Australia. So, ang tanong, kanino gastos?
kung yung OVP staff niya is kasama dyan. Diba? Kanino kaya gastos? Malamang sa budget na naman kinuha yan, sa budget ng ng OVP. Eto pa, pagod daw sila dahil 16 na Filipino community ang nakikipag-coordinate itong mga OVP staff niya para nga makahikayat na makapunta dyan. At yung mga hindi taga Melbourne, libre ticket, libre hotel, libre pagkain. Wow, social, diba? Galing. Kanino kaya pera? Tapos sasabihin niya, nandito ako dahil mahal ko kayo. Kung mahal mo pala, dapat nagpunta ka dun sa Middle East. Hindi dyan. Kasi nandun yung problema. Diba? Yung ginastos sana ng yung ginastos mo sa mga staff mo para dalhin dyan, sana nagpa-uwi ka ng mga Pilipino from Middle East. Yun sana ginawa mo kung talagang mahal mo. Sabi mo, nandito ako dahil mahal ko kayo. Sus, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng simpatya. Nambubudol ka na naman. Kung di ka nambubudol, no? Gaya nga sinabi ko yung stage niya. Gumawa ng gadangkal na stage. Tapos magbabangko. Style mo bulok. Ang dami-dami mong pera. Bilyonaryo kayo, hindi mauubos yan. Tapos pang stage, wala kayo. Yung mga Pilipino na itatravel nyo from labas, papuntang Melbourne. Libre ticket, hotel, pagkain. Tapos yung stage, hindi nyo magawa ng paraan. Gadangkal ang ginawa nyo, tapos mag-uupuan ka na ganyan. Budol.